Okay. This week, ang ating Torah, kung titignan natin, yan yung madalas nilalaktawan natin pag nag-aaral tayo ng ating Bible, no? Kasi it seems parang rituals lang siya or marami lang siyang mga laws, no? O batas. Ngunit marami siyang nilalaman. Dito natin makikita ang heart or pag-iisip ng ating Yahweh Elohim. Ibig sabihin, kung gusto natin mas makilala ang ating Panginoon, kailangan natin mas aralin kung ano yung gusto niya para sa atin. Dahil dito sa mga batas, nakikita natin ang pagkatao or kung ano meron ang ating Panginoon. Ano yung mahalaga sa Kanya, paano siya mag-isip, anong mahalaga, ano ang gusto niya para sa atin. Para isang magulang, paano mo maintindihan mga magulang? Ganon din natin maintindihan pagkabasa natin. At marami rin dito mga salita na naging kaguluhan sa Bagong Testamento na makaklaro natin dito sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ang title ng ating topic for tonight, Ki Tetse. Sa English, When You Go. Sa Tagalog ay, ano yun? Kapag lalabas ka. Dahil yung mga Israelita, ito yung paghahanda ni Moses papasok sa kaharian. So ito yung mga bagay-bagay na ibinigay ni Elohim kay Moses para ibilin sa mga Israelita bago pumasok. Dito mo makikita kung gaano kadetalye ang ating Panginoon. At gaano siya kaliwanag sa pagbibigay ng kanyang mga batas, mga kautusan. At lahat ng bagay may dahilan. At walang bagay na magbibigay sa atin ng kaguluhan sa kanyang mga salita rin. Alam mo, mahalaga na maintindihan natin kung bakit tayo binibigyan ng mga utos, aral, ang Torah. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 3, verse 19. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marunong sa kanilang sariling kapusuhan. At muli, alam ni Yahweh na ang mga pangangatwiran ng mga taong marunong ay walang saysay. Kung titignan mo, madalas, marami tayong sarili-sarili nating palusot or dahilan. Kaya natin ginagawa sa bagay kasi ganito. No? Marami tayong dahilan, marami tayong madalas dahil sa kung paano tayo pinalaki ng magulang natin, saan tayo nanggaling, ano yung ating kapaligiran. Ito ay kung saan tayo nag-aral, ano naging experience natin sa buhay, sino yung napakasalan natin. Lahat ng bagay na ito sa buhay natin ang nagbibigay ng contribution kung sino tayo ngayon. At madalas, ito rin yung mga dahilan kung bakit meron tayong kanya-kanya nating paningin or pananaw. Okay. Ngunit dito ang sinasabi, kung yun ang ginagamit nating reasoning, no? Or dahilan, or explanation sa lahat ng bagay na ginagawa natin, ito ay sinasabi dito, masakit man sabihin, ito yung ibig sabihin ng Diyos na kamangmangan. Ang kamangmangan ay ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo ay binibigyan mo ng dahilan at hindi yan ayon sa salita ni Elohim.
Kung meron kang gustong pagawa sa isang tao, tingin mo ito yung dapat niyang gawin, binibigyan mo ng dahilan at nagagalit ka kung di niya sinusunod at gusto mo ito ang gawin niya, dahil yun ay ayon sa sarili mong pananaw. At yun ang sinasabi dito ni Elohim, yun ay kamangmangan sa Diyos. Okay, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya marunong sa kanilang sariling kapusuhan. Dahil ang mahalaga ay ang pangangatwiran ayon sa kanyang salita. Dapat klaro yun. So, ibig sabihin, lahat ng gagawin natin, ang dahilan ay dahil sa kanyang salita. Dahil gusto mong sumunod, dahil ito ay nakasulat doon, ito ay sinusunod mo, minsan sasabihan mo yung anak mo na ito ang dapat mong gawin dahil ayon sa salita. At kung yun ang ginagawa mo, dinadala mo sa tamang pangangatwiran yun. Hindi yan kamangmangan. So mahalaga natin, inumpisa ko dito sa verse na to dahil mahalagang maintindihan natin napakaraming mga batas na binibigay ang Panginoon natin. Dahil sa dami nito, dahil ayaw niya tayo rin maligaw. Binigay niya na lahat ng detalye kung paano tayo mamuhay. In fact, sa mga Hudyo, total is 613 na batas. Madaling i-memorize yung 613 o mahirap yun? Mahirap, no? Marami, no? Parang ang dami, no? Pero ganyan kadetalye yun. Kaya 613, add mo yun. 6 plus 1 plus 3, ilan? 10. Kaya di 10 commandments, kaya 613, kasi total mo yun, 10 din. So yung 613 is a guide para sa totality ng ating buhay. Next, basahin natin yung sinasabing kitetse, ibig sabihin when you go sa ating paglalabas. Okay, basahin natin. Kapag lalabas ka sa pagbabaka laban sa iyong mga kaaway at ibinigay sila ni Yahweh na iyong Diyos sa iyong kamay at dinala mo silang bihag at makita mo sa gitna ng mga bihag ang isang babaeng maganda ang anyo at naging malapit ka sa kanya at kinuha mo siya bilang iyong asawa. Dadalhin mo nga siya sa loob ng iyong bahay, aahitan niya ngayon ang kanyang ulo at aasikasuhin ang kanyang mga kuko at aalisin mula sa kanya ang palabal ng kanyang pagkabihag at mananahanan sa iyong bahay at tangisan ang kanyang ama at ang kanyang ina ng isang buong buwang luna. At pagkatapos niyaon ay sisipingan mo siya at aaliin mo siya bilang babaeng kapakasalan mo at siya ay magiging iyong asawa. At mangyayari nga na kung hindi mo siya kalugdan, payayanunin mo nga siya ng malugod sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa anumang paraan ay huwag mo siyang ipagbibili ng pakalit na salapi. Huwag mo siyang pakikitunguhan ng may paniniil pagkatapos mo siyang hamakin. Ito ay pili ni Elohim paglusob mo sa kaharian, sa Kanaan. Pagpasok mo may digmaan. Dahil kailangan mong patayin yung mga nakatira doon. At alam natin, ang mga nakatira doon ay matatalo sa digmaan laban sa Israel dahil sila ay binibigyan ng sumpa ni Elohim. Hindi dahil kay Israel, kundi dahil sa kanilang sariling hindi pagsunod, paglabag sa salita ni Elohim. So dahil doon sila ay may mga paglusok nila, may mga babae, di ba? Ngayon, pag sabi dito, may nakita kang nakursunadahan mo, maganda yung babae, at gusto mo siyang kunin bilang iyong asawa, may kondisyon ang ating Elohim. Ang sabi niya, kailangan, kalbo. Kailangan yung kuko. Hindi niya pwedeng kupitin yun. So, buong buwan, isang buwan, parang yung akin, no, pangit na, mahaba na. Mahaba na yung kuko. Kalbo. Sa isang buwan, di ba, may konting buhok tumutubo. Parang si, it's precious ganyan. Imagine mo kung babae yan. No? Kung babae yan, Ha? Doon mo makikita, ngayon, kasi
Sa babae, ang buhok ay ang kanyang sinasabing crowning glory, di ba? Kasi kung pangit ang gupit, pangit din ang itsura, di ba? Nagpapaganda sa babae kung maganda ang buhok, di ba? Lalo na yung mga nakikita natin sa mga poster, ang gaganda ng mga buhok, iba pinukulayan pa para mukhang tisay. Okay. Ngayon, kailangan kinakalbo para tapos mahaba yung tapos para lumago or imagine mo pagkalbo yung babae, anong dahilan? At sinabi dito, kasi una, na-attract ka, di ba? Wow, ang ganda. Tapos nung kumalbo na, ano na makikita mo? At sabi, isang buwan. Maghintay ka ng isang buwan. Anong aral makukuha natin dito, mga kalalakihan? Huwag na yung mga may asawa, tapos na, wala na kayong choice, no? Ano na? Wala na. Tapos na, no? So, yung mga binata, sino mga binata dito? Dennis. Sino pa? Bakit kailangan hintayin yung pagluluksa na isang buwan bago ka pwedeng, bago mo sipingan yung kinapture mo na babae? Bakit? Kasi sa isang buwan lalabas na kung talaga ang hitsura ng babae, no? Kasi wala na yung crowning glory niya. Wala na yung buhok. So, doon mo makikita, gusto mo pa kaya? Kasi minsan, yung mga may asawa na lang, pumunta lang saan na yun, Arnold? Hindi na pumunta doon si Arnold, no? Yung North, North Point ba yun? North Mall, pero dati na yun, Karen, dati yun. Tapos na yun, tapos na. Yung North Mall, kunwari, no? Pinuntahan mo, madilim, di ba? Nakita mo na yung buhok, maganda, no? Okay. Pero pagtapos, pag maliwanag na, wala na yung buhok, wala na yung mga fake na eyelashes. Makikita mo na yung Kaya isipin mo, gusto ko pa ba yung babae nito? Yun yung gustong makita ni Elohim sa atin. Sa mga kalalakihan, alam mo marami dito, puro panlalaki. Bakit kaya? Bakit kaya makikita nyo mamaya, ang dami, puro batas para sa mga lalaki, sa mga kalalakihan. Alam mo sa mga Hudyo, marami silang paglalaki, marami silang dapat gawin Yung sinusuot nilang tawag niyan, sit-sit. Marami silang dapat isuot. Alam mo para saan? Panlaban sa mga sinasabi nilang masasamang espiritu. Ang mga babae, walang kailangan. Even sa mga Hudyo. Kasi daw, ang mga babae ay spiritual na. Madali maging maka-Diyos. Ang lalaki, hindi. Kaya makikita mo, bakit si Elohim, puro panlalaki ang kanyang mga piling. No? Okay? Pero hindi ko sinasabi ang mga babae, pero normally, no? Okay. So ngayon, nakikita natin na ang gusto ni Elohim ay hinay-hinay ka lang, dahan-dahan ka lang sa pagpili ng iyong mapapangasawa din. At siguraduhin mo, hindi dahil sa na-attract ka lang sa kanyang crowning glory, kaya mo siya pinili. At kaya dito, sinasabi sa Kawikaan chapter 31 verse 30, basahin natin. Panggalaya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ang siyang nagkakamit ng papuri para sa kanyang sarili. Anak, hindi. Basahin mo itong mabuti, ha? Huwag yung mga pitik na mahaba ang buhok. Basahin mo itong mabuti pagkakataon. No? My son, read this very good.
Okay? Remember the title of the movie na? Meron kami secret language. Okay? Ngayon, isa na yun, ano? Yung pagpipili, huwag ayon lang sa, panlakas. Okay? Oo. Kaya yung mga babae, kababaihan din, kung gusto makapangasawa din ng maayos, ay ang dapat yung anuhin rin is huwag yung pampabeauty lang kasi ang mga attract ko rin ay hindi yung beauty lang ang nakita sa iyo. Okay? Ngayon, ang sumunod ay ang sa Tagalog, yung mapaghimagsik na anak. Okay, basahin natin. Kung ang isang lalaki may isang anak na sutil at mapaghimagsik, na hindi siya nakikinig sa tinig ng kanyang ama o sa tinig ng kanyang ina, at itunuwid na nila siya, ngunit hindi siya nakikinig sa kanila, hahawakan na siya ng kanyang ama at ng kanyang ina at ilalabas siya sa matatandang lalaki na kanyang lungsod at sa pintuang daan ng kanyang dako. At sasabihin nila sa matatandang lalaki na kanyang lungsod, ang anak namin ito ay sulit at mapaghimagsik. Hindi siya nakikinig sa aming tinig, palihasa'y matakaw at lasenggo. Kung magkagayon ay pagpupunin siya ng mga bato ng lahat ng lalaki ng kanyang lungsod at dapat siyang mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo at maririnig ng buong Israel at matatakot na. Mabigat ito. Kung ang iyong anak ay isang mapaghimagsik at matigas ang ulo, sino magdadala at isusumbong sa matatandang lalaki? Sino? Ang magulang. At ano gagawin mo pagkasumbong mo? Stone to death. Ibang bato. Bakit kailangan sabihin ito ni Elohim sa ating lahat? Ibig sabihin, pinapakita niya sa iyo ahead of time kung ano mangyayari kung ang anak mo ay maging isang mapaghimagsik at hindi sumusunod, matigas ang ulo. So, kung alam mo na, ano palabas yun? Yung nagpa-fast forward, ano palabas yun? Back to the Future. Siguro, mga iba hindi nyo na alam, no? Kasi panahon ko yun eh. Ha? Pero madalas nagre-replay sa TV, no? Yung Back to the Future, di ba? Parang, pinapakita niya na sa iyo ang future. No? Yun yung prophesying actually. Pinapakita niya sa iyo kung ano mangyayari sa buhay niyo. Kung ang iyong anak ay isang mapaghimagsik at matigas ang ulo, hindi nakikinig, ikaw mismo magulang ang responsible, tungkulin mo na dalhin dun sa matatanda at papatuhin hanggang sa mamatay. Ano ibig sabihin nun? Balikan natin yung ngayon. May anak ako, maliit pa, baby. Paano gagawin ko? Ibig sabihin dito, responsibilidad ng isang magulang. Turuan ang anak. Maging mabuting anak na hindi mapaghimagsik at nakikinig sa magulang. Para sila, hindi mo kailangan dalhin sa matatanda at para ibato hanggang dito, pinapakita ahead of time. Pinapakita nila sa atin. Di mo pwede sabihin na bakit ganyan ang anak ko? Tatanungin mo sa sarili mo, anong pagkukulang ko? At naging ganyan ang anak ko. At dahil dito, makikita natin sa Efeso chapter 6 verse 1. Basahin natin. Disiplinahin Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Sa Awikan
23, basahin natin. Disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Iniligtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. So kung kailangan mo i-correct, itama, kailangan mo minsan gamitan ng pagpapalo. Ngunit mahalaga yung pagpapalo is dahil mahal mo yung anak mo at gusto mo siya maging matuwid. At ito'y mahalaga is ginagawa mo na habang bata siya. Dahil pag lumaki na siya, mahirap mo na ituwid pa. Parang ano yan, halaman, di ba? Pagka bata pa, nilalagyan mo na ng tungkod para siya ay sumunod doon. Dahil kung baluktot na siya at ilagay mo yung tungkod, walang kwenta na yung tungkod na yon. Baluktot na siya. Yun din ang ibig sabihin ng disiplinahin mo. Okay, next. Mapagmahal na magulang, anak na disiplina, anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Anak, ilang beses ka napalo? Si David ang pinaka-challenging na anak sa lahat. O, alam niya. Pinaka-matikas. Depende yan sa personality rin ng bata. Katulad dito na very strong-willed. Meron siya sarili niyang pag-iisip. Okay? Kaya mas mahirap kausap, pero once nakausap mo at naintindihan niya, pagtsatsagaan mo talaga. Okay? At nakakapag-communicate ka, yun ang mahalaga. Okay? Katulad din ng pag-aaral nilang tatlo. Okay? Ito siya yung mahirap turuan din. Ako ang tutor eh. Okay? At nagsisindi kami ng kandila. Totoong kandila na si brown out para mag-aral lang kami hanggang alas 12. Pagtsatsagaan mo talaga. Dahil mahalaga yun na turuan mo sila kung maging self-learner sila. Na matuto sila sarili nila, gusto nila matuto, mag-aral, na maging responsible sila bilang isang estudyante. Kaya ako may cut-off. Hanggang grade 3 lang. After grade 3, goodbye. They're on their own. At alam nila na sila na ang merong responsibilidad sa pag-aaral nila. Yun ang mahalaga. Habang bata, tinuturuan mo na, ginagabayan mo na. Huwag mong hintayin na maging matanda na sila. Mahirap mo nang turuan. Kaya hindi totoo yung sinasabi na, ay, wag, tutor na lang, mag-aaway lang kami. Hindi totoo yun. Si Wilson, siya nagturo sa kanila magmaneho. 3 sila, kaya puro ikis driver ang 3 kong mga anak. Magaling ganyan-ganyan. Kaya ikis driver ang tawag namin. Pero gusto niya, siya mismo nagturo. Meron silang mga kaibigan, kailangan sa driving school kasi baka daw mag-away. Pero responsibilidad yan bilang isang magulang kung gusto natin maging maayos ang ating anak. Okay, next. Batas sa paghahanap may nahanap kang mga bagay na nawala ng ibang tao. Basahin natin. Huwag mong makikitang lumalaboy ang toro ng iyong kapatid o ang iyong kanyang tupa at sasadyain mong iwasan ang mga iyon. Dapat nga dalhin ang mga iyon pabalik sa iyong kapatid. At kung ang kapatid mo ay hindi malapit sa iyo at hindi mo siya kilala, iuwi mo nga iyon sa loob ng iyong bahay at mananatili iyon sa iyo hanggang sa hanapin iyon ng iyong kapatid. At ibabalik mo iyon sa kanya. Ganyan din ang gagawin mo sa kanyang asno. At ganyan ang gagawin mo sa kanyang balabal, at ganyan ang gagawin mo sa anumang bagay na naiwala ng iyong kapatid. Na nawala sa kanya at nasumpungan mo, hindi ka kahihintulutang umiwas. So alam niyo na, pag may nawawalang gamit at ikaw ang nakakita, maliwanag dito na sinasabi na dapat mong ibalik.
dahil yun ay hindi sa'yo. So, maliwanag dito, no? Next. Huwag mong makikitang nabuwal sa daan ang asno na iyong kapatid o ang kanyang toro at sasadyain mong iwasan ang mga yon. Dapat mo siyang tulungan ibahon ang mga yon. Dahil ngayon wala nang asno sa daan at wala nang toro sa daan, ngayon ay mga kotse. Okay, motor. Okay, so pag nakita natin ang ating kapatid na nasiraan na sasakyan, kalagay dito, tulungan natin. Pero, madalas, dahil modern times sa sinasabi nila, kahit na si David nandun sa Rhode Island, may nakita siyang, negro ba yun, no? Okay? Nag-aaway, 2 puti at 2 itim. At nakita niya, kawawa yung 2 itim. Kawawa, 2 puti. Okay? So, sugatan, no? Okay. Tapos nakita niya, gusto niyang tulungan. Ang bodyguard nito, mga kanyang ka-roommates, mga itim. So, sila, gusto man nila din tumulong, sinabihan siya, huwag, kasi mapapahamak ka. So, kailangan niyang iwasan. Sad, no? Nakakalungkot na hindi yan ang kagustuhan ng Panginoon natin. Ang kagustuhan ng Panginoon natin ay pag merong napapahamak, nandun tayo upang tumulong. Dahil pag ikaw yung nandoon, doon mo malalaman na at ma-realize mo na mahirap pagka walang tumulong sa iyo. Ito, kailangan maliwanag tayo, may batas laban sa pagpapalit ng kasuotan, cross-dressing. Alam niyo ibig sabihin ng cross-dressing? Basahin natin. Walang kagayakan na matpunong lalaki ang isusuot ng isang babae, ni magbibihis man ang matpunong lalaki ng balabal ng isang babae, sapagkat ang sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay karima-rimarin kay Yahweh na iyong Diyos. Wala sinabi dito, pero ang very clear, walang cross-dressing. Ibig sabihin, pag babae ka, ang kailangan mong kasuotan ay pang-babae. Pag lalaki ka, kailangan mong kasuotan ay pang-lalaki. So, ang ano ko lang ulit, reminder lang, no, pag may program tayo, dahil ito ay maliwanag sa ating Panginoon, huwag na natin gagawin ding joke or patawa. No, maraming paraan para magpatawa or magbigay ng kasiyahan sa ibang tao. Huwag na natin din, dahil ito, maliwanag na ito ay karima-rimari kay Yahweh na ating Diyos. Hindi niya sinabi, kung may joke, pwede. Or kung gusto mo maging isang artista, pwede. Wala siyang sinabing kondisyon, kundi hindi. Ito ay isang karima-rimari. Walang ibang palusot, walang dahilan na maaari mong ibigay para itama itong mga salita. So maliwanag na kung babae ka, kung meron kang mag-tendency or sabihin mo pag babae ka, hindi ka nagkakagusto sa lalaki or lalaki hindi ka nagkakagusto sa babae, kahit na ikaw ay lalaki at hindi ka nagkakagusto sa lalaki at sa babae, hindi ka rin maaaring magsuot ng pambabaeng damit. So maliwanag yon na ito ay isang bagay na karima-rimarin, ibig sabihin nakakadiri sa ating Panginoon. Maliwanag? Okay. Nakasulat yan sa ating Torah. Meron dahilan, no? Hindi na natin kailangan sabihin na sila ay dapat maintindihan rin natin kung ano yung dahilan kung bakit sila naging ganon, no? Ngunit isang bagay na maliwanag dito, kung ano man ang nangyari sa buhay mo, kailangan mahalin din pa rin natin sila at intindihin pa rin natin sila. Ngunit isang bagay na maliwanag, walang cross-dressing. Nakasulat. Pero hindi mo naman pwede sabihin, katulad kay sa mga
sabihin natin gano'n ang kanilang sitwasyon, hindi mo naman pwedeng sabihin, una, kailangan huwag mong pupunta, uy, kalima-lima yan sa Panginoon ano yan, ginagawa ko Hindi gano'n ang natin, Dapat makita pa rin yung pagmamahal dahil ang Elohim ay binigay niya sa atin dahil sa mahal niya tayo. Dapat nandun pa rin yung pagmamahal, dapat nandun pa rin yung pagkaintindi natin sa sitwasyon niya at siya naging gano'n. At dahan-dahan bigyan natin ng pagkakataon ang isang kapatid na maitubig niya ang kanyang mga kamalian. Amazing ito. Basahin natin. Pakakawalan mo nga ang inahin, ngunit makukuha mo ang supling para sa iyong sarili upang mapabuti ka at mapahaba mo nga ang iyong mga araw. Kung gusto mo kunin yung baby, hintayin mo munang umalis yung mother, yung nanay, bago mo kunin yung baby. Kasi ayaw mo na nandun yung baby, nung inaagaw mo, kahit na yun na isang ibon, siya ay masasaktan din. So, imagine mo ang ating Panginoon hanggang sa mga ibon ay kanyang binibigyan ng halaga. So, ito gusto niya sabihin sa atin na kahit na maliliit na bagay ay bigyan din natin ng halaga. Kaya dito sa Mateo chapter 5 verse 19, dito natin maiintindihan yung sinasabi ni Elohim or ni Yeshua. Basahin natin. Sa makatuwid ang sino mang lumalabag sa isa sa pinakamaliit na mga utos na ito at nagtuturo ng gayon sa sangkatauhan, siya ay tatawaging pinakamaliit, may kaugnayan sa kaharian ng langit. Kung tungkol naman sa sino mang nagsasagawa ng mga yon at nagtuturo ng mga yon, ang isang ito ay tatawagin dakila, may kaugnayan sa kaharian ng langit. Madalas yung sinasabi ko, actually ang gusto ko basahin nyo pag uwi ninyo dahil marami siya. Ngunit nakikita natin na minsan sasabihin mo katulad niyan, walang cross-dressing, napakaliit lang na bagay yan, ba't pa natin papansinin? Mahalaga, yung mga ibang kautusan, yun na lang sundin natin. Ngunit dito, maliwanag na sinasabi ni Elohim, kahit na yung maliliit na kautusan, mga batas, ay huwag natin mamaliitin. Dahil lahat ng bagay, kahit na maliit, pag hindi mo sinunod, yan ay kalima-lima rin pa rin sa ating Panginoon. Ito, sa mga magsasaka, magtatanim, basahin natin. Huwag mong hahasikan ang iyong ubasan ng dalawang magkaibang uri ng binhi, dahil baka ang kabuuang bunga ng binhi na ihahasik mo at ang bunga ng ubasan ay mapupunta sa santuaryo. Ibig sabihin, bawal yung nagpo-cross sa isang, sa isang paso. Bawal yung dalawang uring binhi. Okay. Ito, mga, ano sabihin yung illicit affair? Minsan inaano natin yung mangga, Indian mango, yung apple at saka mango. So, obviously, dito nakasulat, hindi mo maaaring ipaghalo ang dalawang uring binhi. Even sa hayop, yung crossbreeding, hindi rin pwede. Ngunit yun din, ang isa sa mga kasalanan ng tao ay kinokross. So alam na natin na mali siya. So ngayon, magtatayo tayo ng greenhouse, dapat alam natin na hindi mo pwedeng paghalo ang iba't ibang binhi. Yung guava. Yun din, ganun din, guava and apple, guapo. Okay? Ito, consequences ng mga illegal na mga relasyon. Basahin natin. Kung ang isang lalaki ay masumpungang sumisiping sa isang babaeng pag-aari ng isang may-ari, silang dalawa ay dapat nang mamatay na magkasama, ang lalaking sumiping sa babae at ang babae.
Gayon ang aalisin ang kasamaan sa Israel. So, maliwanag dito na ang relasyon ng isang may asawa, nakipagrelasyon sa iba, ito ay kasamaan sa Israel. So, maliwanag yun. Ngayon, pwede ko nang malakas na sabihin dahil si Wilson Go, hindi na niya, wala na tong problema, no? Ngayon, naliwanag na isang kasamaan, no? Ang bagay na sinasabi dito, illegal na relasyon. Ibig sabihin, kung ang lalaki ay makisiping sa isang babae na may asawa na. Okay, pareho sila mamamatay. At ito ay kasamaan. Basahin natin sumunod. Maliwanag ang Elohim, very detailed. Basahin natin. Kung may isang babaeng dalaga na ipinagpagtipan sa isang lalaki at masumpungan nga siya ng isang lalaki sa lungsod at sipingan siya, ilalabas na ninyo silang dalawa sa pintuang daan ng lungsod na yon at pagkukulin ninyo sila ng mga bato at dapat silang mamatay. Ang babae sa dahilang hindi siya sumigaw sa lungsod at ang lalaki sa dahilang hinamak niya ang asawa ng kanyang kapwa. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Ibig sabihin, pag meron kang kinuhang babae, no? Okay. Whether hindi pa siya may asawa kundi engaged, okay, at nakipagsiping kayo sa isa't isa, ngayon pag nahuli, okay, dahil ang babae hindi sumigaw, ibig sabihin hindi yun rape. Hindi mo pwede sabihin pagkatapos ng pangyayari at nahuli ka, nabuking, ay sasabihin mo, ni-rape ako nung lalaking yun. Para sino yun? Si Denise, ano yan? Corneja. Diba? Ano? Cornejo. Oo. Ha? Sister Nieva. Cornejo. Okay? Oo. Diba? Pagkatapos tapos sasabihin niya, nire-rape siya. Diba? Maliwanag dito na pag nakipagsiping ka tapos hindi ka sumigaw ng rape, okay, hindi rape yun. Okay, next. Gayon man, kung sa parang nasumpungan ng lalaki ang babae ipinagkatipan at sinunggapan siya ng lalaki at sinipingan siya, ang lalaki lamang ang sumiping sa kanya ang dapat mamatay. At sa babae ay wala kang gagawin anuman. Ang babae ay walang kasalanan na nararapat sa kamatayan, sapagkat tulad na isang lalaki na tumitindig laban sa kanyang kapwa upang paslangin ito, na isang kaluluwa nga, ngayon din ang usapin ito. Sapagkat sa parang niya siya nasumpungan, ang babaeng ang babaeng nakikipagtipan ay sumigaw, ngunit walang sino bang magliligtas sa kanya. So, ang rape is talaga kung ang babae ay talagang ano mo sabihin? Kahit na walang tao, pero ang alam mo, ibig sabihin ng rape ay yung babaeng ayaw niya talaga makipagsiping at pinipilit ng lalaki. Pero hindi na rape yun, kahit na inagaw niya, kinuha niya forcefully, by force yung isang babae at dinala sa isang lugar at hindi siya sumigaw, ibig sabihin nagustuhan niya na, hindi na rape yun. Pero kung sumigaw siya, kahit walang tao, lalaban, at may nangyari din sa lalaki, yun ay rape. At hindi kamatayan ang hatol doon sa babae. Basahin natin dito. Kung masumpungan ng isang lalaki ang isang babae, isang dalaga na hindi pa nakikipagtipan, at sinunggapan nga niya ito at sinipingan ito at nahuli sila,
Ang lalaking sumiping sa kanya ay magbibigay nga sa ama ng babae ng 50 saksikong pilak, at ito ay magiging asawa niya sa dahilang hinamak niya ito. Hindi siya pahihintulutang diborsyohin ito sa lahat ng kanyang mga araw. Alam mo, ibig sabihin dito na yung alam natin na hindi pa nakipagtipan, hindi pa siya engaged, siya ay isang virgin pa. At ito yung sinunggapan siya, kinuha siya, okay, at nakipag, yung lalaki sa kanya. Ngayon, karapat dapat ay siya ay pakasalan ng lalaki. At dahil pinilit niyang kunin, dapat niyang pakasalan, hindi niya na maaaring i-divorsyo yung babae kahit kailanman. So, maliwanag yun. Okay. Sa mga utang at mga interest, basahin natin. Huwag mong sisingilin ng patubo ang iyong kapatid, patubo sa salapi, patubo sa pagkain, patubo sa anumang bagay na maaaring pagtubuan. Masisingil mo ng patubo ang banyaga, ngunit ang iyong kapatid ay huwag mong sisingilin ng patubo. Upang pagpalain ka ni Yahweh na iyong Diyos sa lahat ng iyong pinagpapagalan sa lupain na iyong paroroonan upang ariin. So maliwanag to. Bawal bawal ang 5-6. Ibig sabihin, pag bawal ang 5-6, bawal akong magpautang na may tubo. Ibig sabihin, bawal din mangutang na may tubo. Kaya, gagawa ako ng policy dito na pag kukunin ang salary, kailangan i-present ang ATM. Kasi imagine mo, yung sinasanla na ATM, magkano natatanggal sa inyo? Yung pagsanla ng ATM, 20% sa 2 buwan. Tama ba? Kung oo si Christian, siguro sinasanla mo yung ATM mo, no, Christian? Mabigat. Hindi lang hindi lang tawag mo doon? Hindi lang 5-6 yun. Ang 5-6 is 20% in a year. Ay yung 20% in 2 months times mo ng 6, that is 120% a year. Paano ka pa wala na, napunta na lahat. Kaya, paalala lang sa aking mga kapatid dito, no? Susundan ko yan. Meron na akong na-booking. Ilan na yung na-booking ko dito na nagsasala na kanilang ATM. Kaya, bukas, hanapin nyo na, puntahan nyo na, dahil hindi ako mag-release ng salary ninyo na walang ATM. Ha? Sa asawa mo? Safe yun, very safe. Pero kunin mo bago mo makuha yung salary mo, sabihin mo sa asawa mo. Pero very safe yun pag nasa asawa, no? Pero lang, kung tama yung napangasawa mo rin, ibig sabihin hindi kaysa doon sa crowning glory niya, ha? Okay, naintindihan natin bawat isa? Okay, pag walang ATM, walang ATM, walang sweldo. Okay? Dahil parang ako ang nagbabayad ng 20% na yun eh. O, tapos hindi ka happy, no? Pagdating sa trabaho kasi 80% na lang ang aking sahod. Tapos araw-araw iniisip mo, paano ko babayaran yung utang ko yun? Hanggang sa trabaho mo, apektado. Kaya sinasabi dito, huwag kang magpautang na may patubo. Huwag ka rin mangutang na may patubo. Hindi one side yan. Dahil nakikita natin, mabigat. Kaya mo, ginagatasan yun, dugo ang kinukuha mo. At ibig sabihin, dugo naman ang binibigay mo rin. Hindi naman one side na, gusto ko mangutang kay Jackie kasi hindi yan magtutubo ng interest.
Pero di mo nakikita na there's always two sides of the coin, no? O, hindi lang yung, pwede akong umuta kasi hindi yan magpapatubo, no? Pero tandaan natin, yung ating dignidad ay nawawala pag tayo ay nangungutang. Kaya, pansinin nyo, yung mga mabigat, maraming utang, tingnan mo yung trabaho din nila. Automatic yan. Automatic. Basahin natin susunod. Kung papasok ka sa ubasan ng iyong kapwa, kakain ka lamang ng sapat na ubas upang mabusog mo ang iyong kaluluwa. Ngunit huwag kang magsisilid sa iyong lalagyan. Kung paroroon ka sa nakatayong halamang butil na iyong kapwa, makakakitil ka lamang ng mga hinog na uhay sa pamamagitan ng iyong kamay, ngunit at karit ay huwag mong igagalaw ng paroon parito sa nakatayong halamang butil na iyong kapwa. Okay, maliwanag na to. Kunwari pumunta ka sa isang ubasan o kunwari sa isang handaan. Eat all you can, no? Ang sabi dito, huwag ka naman magbaon. Kumain ka ng hanggang sa kaya ng, pero importante, pag kumain ka, baka ka naman impacto. Kaya ibig sabihin, kainin mo lang yung tama lang. Huwag ka rin magbabaon. Kasi may take home pa, no? O, sinabi dito, huwag ka nang magsisilid sa iyong lalagyan. Huwag kang maglalagay sa bulsa mo or sa... Kasi ibig sabihin, ano yun? Greed. No? Ayaw mo palamangan. No? At sinabi din dito, kung ikaw ay pumunta sa halamanan o sa may, sabihin mong isang taniman at ikaw ay nagugutom, kumuha ka na nitong gunit at karit or yung tinatawag na sickle, grain, no? Pwede mo siyang kunin at tanggalin mo yung balat at kainin mo. Sa panahon ni Yeshua, ito ang tanong ng mga Pharisee, yung mga pununong pare. Dahil nakita ng mga pinunong pare na pinayagan ni Yeshua kanyang mga alagad na kumuha ng grain at tanggalin ang balat at kainin at sinabi na, bakit mo pinayagan? Sabat yan. Basahin natin. Na kapanahunan yon ay dumaan si Yeshua sa gitna ng mga bukirin ng mga butil ng Sabat. Ang kanyang mga alagad ay nagutom at nagsimulang mangitil ng mga uhay ng butil at kumain. Sa pagkakita nito ay sinabi sa kanya ng mga Pariseo, narito, ginagawa ng iyong mga alagad ang hindi kaayon ng kautusan na gawin kapag Sabat. Meron dito tayo na madalas ito ang ginagamit para sabihin na si Yeshua ay lumabas sa Sabat. Dahil sila sinasabi na yung pagtanggal mo ng balat doon sa butil ay isang uri ng trabaho at yan ay labag sa Sabat. Ngunit nakikita natin sa Deuteronomy na pwede mong gawin yun na walang sinabi na pag-Sabat huwag mong gagawin. Dahil dapat inuuna natin ang kalagayan ng isang tao bago ang Sabat. Kung may sakit ka, buhay. So ang mahalaga na binibigay ni Elohim dito sa atin na makita natin, ang buhay ang mahalaga. Hindi yung Sabat lang, ang buhay. Kaya binibigay sa atin ng Sabat para sa atin ay magkaroon tayo ng kapahingahan, para tayo ay magkaroon ng buhay. Pagkatapos nagutom na ang mga alagad ni Yeshua, di pa nila maaring pwedeng dahil Sabat, mamatay na lang sila sa gutom. Hindi yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon tungkol sa pagsunod ng Sabat. Dahil dito, maliwanag na hindi natin naiintindihan
ang kanyang salita. Kaya niya pinayagan kunin ang butil at tanggalin ang balat at kainin dahil sila'y gutom. Sila'y kakain. Hindi nila ibebenta yung kanilang kinuhang butil. Hindi sila kumuha para, ano yun? Pagkakitaan. Kundi kinuha nila yon para sila ay makakain. At yun ay hindi labag sa Sabat. At madalas ito yung ginagamit na verse para sabihin na si Yeshua ay hindi nagsasabat. At para sabihin na hindi na tayo kailangan sumunod sa Sabat. Ito yung isa yon. Divorce. Ang question, maari ba tayo mag-divorce? Lalo sa mga circle, sa aking mga kaibigan, marami. Lagi ito ang kanilang pinaplanong gawin. Lalo na pag hindi nagkakasundo ang mag-asawa. Ngayon, tingnan natin kung ano sinasabi sa salita ni Elohim. Kung kukunin ng isang lalaki ang isang babae at gagawin itong pag-aari niya bilang asawa, mangyayari nga na kung hindi ito makasumpong ng lingap sa kanyang paningin, sapagkat nakasumpong siya sa kanya ng isang bagay na marumi, susulat nga siya ng isang kasulatan ng diborsyo para rito at ilalagay niya iyon sa kamay nito at paalisin niya ito sa kanyang bahay. At lalabas ito sa kanyang bahay ay yayaon at magiging sa ibang lalaki. Ano ibig sabihin ng diborsyo at kailan lamang pinapayagan ang diborsyo? Dito makikita natin sa slide number 23. Pag ang asawang babae ay nagkaroon ng, sinabi dito, pagka ang babae ay gumawa ng bagay na marumi. Ano ibig sabihin sa slide number 23? Isang bagay na nakakahiya, isang bagay na meron tungkol sa pagpuhubad. No? So yun ang ibig sabihin na binigyan mo ng kahihiyan ang iyong asawang lalaki. At dahil doon, yun ay merong grounds ngayon ang lalaki para i-diborsyo ang kanyang asawa, kanyang misis. Ngunit, hindi yun ang kagustuhan ng ating Panginoon. Basahin natin. Slide number 24. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng kanyang asawang babae, kung paano ang Kristo rin ay ulo ng kongregasyon, yaman siya ang tagapagligtas ng katawang ito. Sa katunayan kung paano ang kongregasyon ay nagpapasakop sa Kristo, maging gayon din ang mga asawang babae sa kanilang asawa, lalaki sa bawat bagay. Mga asawang lalaki, patuloy na ibigin ang inyong asawang babae kung paano inibig din ng Kristo ang kongregasyon at ibinigay ang kanyang sariling ukol dito upang mapabanal niya ito na nililinis ito sa paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng salita upang maiharap niya ang kongregasyon sa kanyang sarili sa karilagan nito na walang batik o kulubot o anumang bagay na gayon, kundi upang ito ay maging banal at walang nungis. So, ibig sabihin, ang asawang babae ay dapat maging nagpapasakop at ang asawang lalaki naman ay dapat ibigin ang kanyang asawang babae. Mahalaga na maintindihan natin ang bawat role ng bawat isa sa isang bahay. Ngunit basahin natin sa Mateo chapter 19 verse 8. Sinabi ni Yeshua, sinabi niya sa kanya, si Moses dahil sa katigasan ng inyong puso ay nagbigay laya sa inyo ng diborsyohin ang inyong mga asawang babae. Ngunit hindi gayon ang kalagayan mula sa pasimula. Sinasabi ko sa inyo na ang sino mang dumiborsyo sa kanyang asawang babae
maliban sa saligan ng pag-iipit at pag-asawa ng iba ay nangangalunya. Slide number, lang tayo. Okay. Ang ano ko is, basahin niyo pag-uwi, no? May gusto lang akong i-emphasize dito para hindi masyadong mahaba. Basahin natin itong Deuteronomy chapter 25, verse 1. Kung may bumangong pagtatalo sa pagitan ng mga tao at humarap sila para sa paghatol, sila ay hahatol nga sa kanila at aariing matuwid ang matuwid at aariing balakyot ang balakyot. At mangyayari nga na kung ang balakyot ay nararapat paluin, padadapain nga siya ng hukom at ipahahampas siya sa harap niya ayon sa bilang nakatugma na kanyang balakyot na gawa. Mapapalo niya siya ng 40 hampas. Huwag niyang daragdagan dahil baka ipagpatuloy niyang paluin siya na maraming hampas bilang karagdagan sa mga ito at ang iyong kapatid ay madusta nga sa iyong paningin. Tandaan niyo, itong lahat ng mga binabasa natin ay bahagi ng batas ng Israel. Naalala niyo na sila ay may judicial, may mga judges at may mga matatanda na kanilang pinili para maging hukom nila. At dahil dito, pag merong nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang Hudyo o dalawang Israelita, ang hukom na to ang magbibigay sa kanila ng judgment, paghusga sa kanila kung sino yung lumabag sa batas at kung sino yung sumunod sa batas. Yung lumabag sa batas, ang nangyayari ay nakakatanggap ng 40 na hampas. Okay. Ngayon, madalas ang ginagawa nilang batas ngayon, ginawa nilang 39. Kasi alam mo, minsan may adrenaline ka, no? Pag namamalo ka, dahil sa adrenaline mo, hindi mo na naaalala, gusto mo. Kaya yung mga hazing, dahil sa adrenaline, hindi na nila napapansin na sumusobra din ang palo nila. Kaya gumawa ng batas ang mga Hudyo, ginawa nilang 39 para hindi sila lumagpas doon sa 40. Pero ang nakasulat talaga ayon kay Elohim ay 40. Okay, bakit mahalaga to? Nakita nyo na ang matuwid ay hindi hinahampas ng 40 beses. Ang balakyot ay hinahampas ng 40 beses. Ibig sabihin ng matuwid, siya yung sumusunod. Ibig sabihin ng balakyot, siya yung hindi sumusunod. Naalala nyo, no, isang linggo, ito yung aking inano sa inyo, no? Tungkol sa nangyari kay Yeshua. Basahin natin sa Isaiah chapter 53 verse 5. Basahin natin. Ngunit siya ay inuulos dahil sa aming pagsalansang. Siya ay sinisiil dahil sa aming kamalian. Ang kaparusahang ukol sa aming kapayapaan ay sumasa kanya. At dahil sa kanyang mga sugat ay nagkaroon ng pagpapagaling para sa amin. Tulad ng mga tupa, kaming lahat ay naligaw. Bumaling ang bawat isa sa amin sa kanyang sariling daan. At pinangyari ni Yahweh na ang kamalian namin lahat ay makatagpo ng isang yon. Siya ay inipit at hinayaan niyang pighatiin siya, gayon may hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Siya ay dinalang tulad ng isang tupa patungo sa patayan at tulad ng isang tupang babae na sa harap ng kanyang mga manggugupit ay napipig, hindi rin niya ibinubuka ang kanyang bibig. Napakaganda nitong verses na to na kahit na tayo yung makasalanan, tayo yung ating mga kamalian natin, tayo yung naliligaw. Ngunit si Yeshua
Siya yung kapalit. Tayo yung palakyot. Siya yung matuwid. Ngunit, kahit na tayo ang balakyot, tayo yung matigas ang ulo, tayo yung makasalanan, tayo yung naliligaw, ngunit pinalit niya ang buhay niya. Exchange, di ba si Bar-Abbas, pinalit sa kanya. Alam niyo ba ibig sabihin ng Bar-Abbas? Ibig sabihin ng Bar, son. Abbas is son of love. Aba. Kaya nga Abba Father. Kaya Bar-Abbas. Ibig sabihin tayo yung minamahal na anak ng ating Panginoon, si Bar-Abbas. Ngunit siya ay naligaw, siya ay naging makasalanan. Tayo yun. Si Bar-Abbas ay tayo yun. Ngunit pinalit siya. Siya yung kapalit. Ang buhay ni Yeshua ay binigay para sa kanya. Si Yeshua yung napako. Si Yeshua yung nandoon sa kapalit ay ang kanyang dugo. At dahil dito nakita natin na yung pagpalit na yon, siya ngayon ang naging balakyot. Dala niya yung ating pagkabalakyot. Dala niya ang ating mga kasalanan. Dala niya ang ating pagkaligaw. At siya yung hinampas. At basahin natin dito. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Yeshua at hinagupit siya. Ang mga kawal ay kumuha ng sarang matinik, ginawa itong korona at ipinatong kay Yeshua. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay purpura. Sila ay nagsabi sa kanya, "Shalom sa iyo, hari ng mga Yehudi." At kanilang pinagsasampal si Yeshua sa pisngi. Lumabas muli si Pilatos at sinabi sa mga tao, "Ihahalap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya." Imagine mo, si Pilatos, pagkatapos nitong pag-aaral ko, ako ay tiyak na meron nakita si Pilatos kay Yeshua. Nakita niya ang kanyang pagkahari. Nakita niya ang kanyang kaninningan. At alam niya, itong taong ito ay walang kasalanan. Ngunit, anong sigaw ng mga tao? Basahin natin. At inalabas na si Yeshua na may koronang tinik at balabal na kulay purpura. Sinabi sa kanila ni Pilatos, "Narito ang tao." Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng may mga bantay, sila ay nagsigawan. Ibayubay siya, ibayubay siya. Sinabi ni Pilatos, "Kunin ninyo siya at ibayubay ninyo siya sapagkat wala akong makitang kasalanan sa kanya." Sumagot ang mga Yehudi, "Ayon sa aming kautusan, nararapat siyang mamatay sapagkat siya ay nagpapanggap ng anak ng Diyos." Parehong anak ng Diyos. Si Bar-Abbas ay anak din ng Diyos. Minamahal din ng ating Panginoon. Si Yeshua ay ang unang anak ng Diyos. At siya ang pinakamamahal ng ating Panginoong Elohim. Ngunit siya yung hindi walang kasalanan, tayo ang makasalanan. Ngunit katulad sa kautusan ng mga Hudyo sa slide number 30, nakita natin dito na ang mga balakyot nararapat paluin. Sino ang nakatanggap ng pagpapalong yun para sa atin? Yung 40 times na pagpapalo, siguro sa buhay natin, hindi pa natin naranasan yun. Ngunit, inako niya, tinanggap niya, kahit na siya ay walang kasalanan. Ano karapatan natin na maging pagmatigas? Ano karapatan natin na maging mangmang sa kanyang salita? Anong karapatan natin para hindi sumunod sa kanyang mga salita? At itong mga salita na binibigay niya sa atin para tayo magkaroon ng buhay. At madalas, hindi natin binibigyan ng halaga. At ngunit ang sabi ng Panginoon, kahit na yung maliit, pinakamaliit sa kautusan ay mahalaga sa Kanya. Ito ba ay binibigyan natin ng halaga sa buhay natin? Or
pinapabayaan na lang natin at tayo ay maging mangmang. Nasa atin ang pagdidesisyon, nasa atin ang kagustuhan kung gusto natin magkaroon ng buhay o kamatayan. Dahil may choice tayo. Pinagpalit niya ang buhay natin sa buhay niya. Ngunit ngayon na tayo ay nabigyan na ulit ng pagkakataon, huwag na tayong mamalagi sa kagubatan. Merong direksyon. Ito ay kanyang mga salita, kanyang daan para tayo ay bumalik sa kanyang kaharian. Sana makita nyo at bulay-bulayin nyo ang kanyang salita dahil ito ang nagbibigay bawat isa sa atin ng kaliwanagan at direksyon kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Amen. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat. Alam ko, mahal mo kami lahat dito. Ako yung palakyot. Ako yung makasalanan. Pero dahil sa iyong pagmamahal, na ikaw ay namatay sa krus para sa aming lahat. Maraming salamat. Maraming salamat lahat na itong binigay mong kautusan na 613 na mga kautusan. Dahil mahal mo kami. Kaya itong kautusan mo, binigay mo sa bawat isa sa amin. Upang kami hindi mapahamak. Yahweh, maraming salamat. Madalas gusto namin shortcutin. Lalo na ako, minsan parang paulit-ulit. Ngayon ko lang nakita, ito ay para sa akin, sa aming lahat, dahil mahal na mahal mo kami. Maraming salamat, Yahweh Elohim. Sa matamis sa pangalan ni Yahweh Elohim, Amen.